Hello guys, for today's video, magluluto po tayo ng pork ribs caldereta. So yun nga po, piniflex ko na po dyan ang ating mga ingredients. Ay nako guys, nakakagulat na talaga ang mga presyo ng ating mga bilihin sa ngayon. Libasa nga po, hindi na po ako nakapamalengke at ang aking anak ng panganay. Kaya nasasyak na ako sa halaga po ng ating mga bilihin. So yun nga guys po, tuloy na po natin. Naghiwa na po ako dyan ng mga sibuyas bawang. Hinugasan ko na rin po ng maayos ang ating pork ribs. Inihugasan ko po yan sa suka at saka sa asin kasi alam po natin na galing yan sa panengke, nakanadlan. Kailangan talaga guys na maayos ang pagkakahugas ng ating mga karne. Try nyo pong hugasan sa suka at saka sa asin para po mag long life talaga or magtagal po ang ating pagkain. Hindi po siya agad mapapanis. Gisa na po ako dyan sa butter. Butter nga po pala yung ginagamit ko kapag ka po nagkakaldereta ako. Sinabay ko na po dyan ang sibuyas at sa bawang sili kasi gusto ko po talaga nanonood ang anghang sa ating pork ribs sa ating kaldereta. Kala ko nga guys, sobrang anghang na yan kasi 4 pong sili ang aking nailagay dyan. So yan nga po, magmekos-mekos na po tayo. Mag-umpisa na tayo mag-isa. Ayan nga po pala ay nasa kulang-kulang 3 kilo. Ayan nga po ang aking ambag dahil nga po birthday po ng may bahay ng aming destinado na si Kache. Ayan nga po ay simpleng salo-salo po, simpleng dinner po ng aming mga magkakapatid sa church po namin. Yan po ay surprise po talaga sa kanya. So yun nga guys, ituloy po natin ang pagluluto. Ayan nga po, habang nagigisa po ako dyan ay naghihiwa naman po ako ng mga gulay. Kasi yan po mga gulay na yan ay iprito ko lang po yan sa butter. Hindi ko po talaga siya isasama agad sa ating karne para po hindi siya naduduro. Yan nga guys, iniwa ko na po at hinugasan ko na rin po. So yun nga po, habang po nagigisa po ako ng pork ribs or nagpapalambot ay atin na po siyang ipiprito sa butter. Ako guys, talagang sa butter ko siya piniprito, hindi lang sa mantika kasi para po talagang malasa rin yung ating gulay kasi hindi ko po siya palalambutin sa ating pork ribs. Kumbaga itatappings ko lang yan. Pero ang iba po dyan ay ihahalo ko na rin po sa ating nilutong pork ribs caldereta. Kasi nga po naglagay na po ako dyan ng tomato paste po yung gamit ko, yung pinakamaliit lang na kasi hindi po talaga ako masyadong magamit ng tomato sauce or tomato paste. Parang ginagamit ko lang yan ng pampakulay kasi meron nga rin po akong ginagamit dyan na mamasitas, caldereta mix. Nga guys, naglagay na rin po ako dyan ng cheese kasi gusto ko po siyang yung talagang yung lasa po niya is nanunuot na sa ating karne. Yung unang nga po palang pagigisa ko, naglagay lang ako ng konting toyo para kahit paano ay magkakulay yung ating karne, tsaka konting-konting asin. Hindi na po ako nagdagdag pa ng iba kasi nga po may mixture po tayo dyan. May pang mix po tayo dyan na caldereta mix. Naglagay na po ako dyan ng yung peanut butter. Hindi po talaga ako nagkakaldereta ng walang peanut butter. Naglagay na rin po ako dyan ng paminta. Pinagsabay ko na po yan guys para mabilis po yung ating pagluluto. Kasi after po nyan ay pupunta po kami sa aming pamamahayag. Kasi kasabay po yan ng aming pamamahayag ng aming puro. So yan nga guys, marami rin po talaga akong laging maglagay ng paminta sa mga iluluto ko kasi mas gusto ko po yung medyo maangang-angang galing po dyan sa paminta. Yan guys, naglagay rin po ako dyan ng caldereta mix. Hindi na po ako naglagay dyan ng asin para malasa din po at lasang caldereta po yung ating gulay. Inilagay ko rin po yung konting gulay dyan sa ating caldereta and then the rest pong gulay ay inalagay ko na po, pinang-toppings ko lang po. Ayan, wag rin po natin kakalimutan maglagay ng liver spread. Isa pa rin po yun sa nagpapasarap at nagpapalapot ng ating caldereta. And guys, napaka-creamy po ng aking caldereta at saka sobrang lasa. Ang isa rin po niyang sekreto dyan yung pong cheese. Nakakapagpalinamnam po talaga ng lasa ng caldereta. Yan po ay all-time favorite ng aking asawa. Lagi pong kapag may handaan ay yan po ang request. Dati po laging minudo, ngayon po mas talagang nagustuhan nila ang luto ko sa kaldereta kasi talagang sobrang malinamnam, maanghang-anghang. Kumbaga ay naglalaban ang anghang at tamis. Ayan nga guys. Dahil nga po ang aking peanut butter, hindi naman po peanut na pang spread. Yan po ay yung mga binibili lang sa palengke na panghalo lang talaga sa mga kare-kare, kaldereta, kaya wala po yung tamis. Kaya naglagay po ako ng asukal, nagdagdag po ako ng asukal. Lagi po ako naglalagay ng asukal dyan para ang talagang linamnam ng ating ulam ay naroroon. Yung tamis, anghang, ayan po, naglalaban po sila. Napakasarap po talaga niya. Yan po talaga ang laging request sa akin kapag ka po ako ay may iaambag. Pero dahil minsan po guys, short ang budget natin, medyo pricey nga po ang karne, lalo pat pork ribs po yan, medyo naglulokos po tayo kung ano lang yung kaya ng ating bulsa. Pero dahil namiss ko na rin po talaga ang magluto ng kaldereta, ayan nga po, ang last ko pong luto is nung New Year pa. Nakakatakam din po at nakakamiss ang lasa po talaga ng aking lutong kaldereta. Kaya guys, sa mga gusto magpa-cater dyan, parat na, kontakin nyo na po ako para malasahan nyo po ang aking special caldereta. Kaya nga guys, habang ako ay nagpapalambot pa dyan, ako po ay hindi pa po masyado kasing luto yung aking pinipritong gulay. Then nagpe-prepare na rin po ako dyan ng sarili kasi nga po pupunta na rin po kami sa church. Kaya nga guys, naglagay na po ako dyan ng gulay kasama ang ating bell pepper at dyan na nga po, charan. Ready to go na po ang ating caldereta special. So, yun nga guys, fast forward na po at ito po natapos na po ang aming pamamahayag. Ito po yung pamamahayag namin upang maibahagi po namin ang mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo sa iba pa po namin hindi kapananampalataya. Kaya sa mga interesado pong makinig ng aming mga aral sa Iglesia, ay kontakin niyo po ako para po ay madoktrinahan po kayo or makapakinig po kayo ng mga aral na salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan nga po guys, at yan po ay uwian na and then namimigay na po kami ng mga refreshment para sa mga akay namin.
So yun nga guys, after po ng pamamahayag ay pumunta na po kami sa bahay ng aming destinado. At doon na nga po namin inumpisahan ng sorpresa po sa may bahay po ng aming mahal na destinado. So ito nga po, surprise! Happy birthday, Chi! So ayan nga guys, dahil late na po yan, after ko po kasi nga yan ang pamamahayag, kaya na-surprise po talaga dyan ang may bahay namin destinado kasi akala po niya talaga ay wala nang gana. Kasi nga po ay wala pong tao na sa kapilya kasi galing po kami lahat sa pamamahayag sa ibang lugar. At ayun nga guys, nagpe-prepare na po kami dyan at akala ko nga rin po ay kulang po ang aming kanin. Pero dahil nga po marami rin po may mga bitbit na mga pansit at saka po ng Balenciana, kaya yan hindi na po nagbasaing ang aming destinado. Yan nga po, nag-umpisa na po kami ng simpleng kainan dyan dahil kakaunti din lang naman po ang nakakaalam ng birthday ng may bahay ng aming destinado. Kaya yan din lang po ang aming mga nadalang pagkain para sa kanila. So yun lang guys for today's video. Ituloy lang po ang panonood at sana po huwag kayong manawang sumuporta at sana lagi po kayong mag-comment, mag-react at lalong higit sa lahat ay mag-share po ng aming mga video. Thank you for watching. God bless us all. Bye! One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy guys! Ano ba naman yun? Parang